Dito napakasimple lang ng setup na play para kay Klay Thompson. Si Payton ang nagbaba ng bola. Naka man-to-man defense naman dito ang Utah Jazz. Then si Taylor Hendricks is hindi kasino nakadikit kay Quiñones. Naka-prefer siya in case na may mag-drive sa lane. Or mahabol niya kagad si Quiñones para sa 3-point shot. Pero hindi ganun ang nangyari. Binigay ni Payton ang bola kay Looney, then sabay screen sa defender ni Thompson. Ang kaso, si Kenyon George instead na kunin niya si Thompson para i-contest ang tira nito, mas pinili niya abangan si Payton kasi may chances na maging pick and roll ang play. But then again, si Klay Thompson yan eh. So expect na natin na ititira niyan talaga ang bola for 3 points. Ito naman is yung relocation na ginawa ni Klay Thompson. Napakasimple lang kasi mayroong Curry na talaga namang kailangan mo habulin sa 3-point lane. At dahil doon, nabigyan ng enough space si Thompson para makatira. Na-contest naman ito ni Markkanen, kaso it's good enough para makatira si Thompson. Ang kaso 2 points nga lang since nakaapak siya sa guhit. Dito naman masisilip mo rin talaga yung pagkakamali ng Utah Jazz. Tama yung ginawa ni Chris Dunn, hinabol niya si Thompson for relocation, which is a good decision naman para kay Klay kasi nandun si Looney para magbigay ng screen at makakuha siya ng space. Si Markkanen hindi na niya sinubukan pang tumaas para dumikit kay Klay or kahit mo-contest man lang by raising his hands. Alam mo nang mainit yung player then hinayaan mo pa rin makatira. Dito makikita mo rin talaga yung kumpiyansa ni Klay Thompson sa tira niya. Alam naman natin na hindi siya ganun ka-consistent sa numero niya ngayon. Pero ang pinakamaganda kasi kay Klay Thompson is yung tuloy-tuloy yung mga attempts niya kahit na may mga pagkakataon na hindi talaga pumapasok. As a player, kahit anong mangyari, dapat wag mong alisin yung kumpiyansa mo sa sarili. Which is, ito yung naging resulta ng laro niya.